Magandang araw, Pilipinas! Narito ang inyong lingkod, John Alito Soyo, George Marie Grita. nakatuto kayo sa Alisto Balita. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. African swine fever sa Taos, Bohol. Itinambahala ng mga residente. Issue sa Captain's Peak Resort, umani ng samot-sarong reaksyon. Mga nasawa sa Thailand dahil sa heat stroke umabot na sa katulungan. North Korea, patuloy na pinapalakas ang kanilang militar. Panahon ng tag-init opisyal na ayon sa pag-asa. Angeline Quinto, ikinasal na. Nagsimula na ang shooting ng bagong pelikula ni Paula Abilino at Kylie Crisostomo. NU Lady Bulldogs, panalo kontra DLSU Lady Spikers. Kumakalat na African swine fever, nagdulot ng agarang aksyon sa Dawis Bohol. Nag-aalala ang mga residente at otoridad sa Dawis Bohol matapos ang pagtukoy ng mga kaso ng ASF sa ibang bahagi ng lugar. Agad na nagsagawa ng mga hakbang ang lokal na pamahalaan upang kontrolin ang pagkalat ng sakit at protektahan ang mga lokal na industriya ng bakyo. Hinihimok ngayon ng lokal na pamahalaan ang mga lokal na magsasaka at livestock raisers na maging maingat at sumunod sa mga tuntunin sa biosecurity upang maiwasan ang pagkalat ng ASF sa iba pang mga lugar. Bukod dito, naglaan rin sila ng mga suportang serbisyong pang-veterinaryo para sa mga apektadong bumita. Sa kabila ng mga hakbang na ito, patuloy pa rin ang monitoring at pagtutok ng mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga alagang hayop at ang pangkalahatang kalusugan ng komunidad ng Dawis Bohol. Sa gitna ng natatanging kagandahan ng Chocolate Hills sa Bohol, umusbong ang samot-saring reaksyon ng mga tao ukol sa ibinatayo nitong resort, ang tinatawag na Captain's Peak Resort. Pinapangamba ng mga environmentalist ang epekto nito sa natural na habitat ng mga Chocolate Hills. Samantalang ang lokal na pamahalaan ay nakatuon sa potensyal na kita at turismo na maibibigay ng naturang ito. Magandang araw mga kaibigan, ako po si Grace Limanan at ako ang inyong lingkod sa inyong paboritong programa, ang Balitang International. Tara na, samahan niyo ako sa paglalakbay sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa ating unang balita, tayo tutungo sa Thailand kung saan umakyat na sa 30 tao ang nasawi dahil sa heat stroke. Ayon sa ulat, kasalukuyang nakakaranas ang Thailand ng matinding init ng panahon ngayong taon na ikinasawi ng 30 individual dahil sa heat stroke. Dahil dito, nagbabala na ang mga otoridad sa Thailand kaugnay sa heat index na posibleng umabot sa 52 degrees Celsius. Pumalo ang temperatura sa Bangkok kahapon sa 40.1 degrees Celsius na inaasahan pang tumaas sa mga susunod na araw. Bukod pa sa Pilipinas sa Thailand, nakasabay ring nakakaranas ng mainit na panahon ang ibang bansa sa Southeast Asia, kagaya ng Singapore, Indonesia at iba pa. Sa ating susunod na balita, tayo dadalaw sa bansang North Korea kung saan patuloy na pinapalakas ang kanilang militar. Inihayag ng kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un na si Kim Yo-jong na patuloy silang bubuo ng napalaki at pinakamalakas na militar upang protektahan ang soberanya at kapayapaan sa rehiyon. Ito'y matapos magsagawa ng military exercise sa Amerika ngayong taon kasama ang South Korea na nilarawan ni Kim na puppet military gangsters. Humigit kumulang 100 military aircraft ang naisagawa ng 2,000 aerial drills ngayong buwan ayon sa militar ng South Korea. Dagdag pa ni Kim, ang pagsasanay na ito ay nagsisilbing paghahanda para sa isang nuclear war. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating ngayong araw. Sana ay natuwa kayo sa mga balitang ating ibigay. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ako po si Grace Limanan, nagpapaalam sa inyo lahat. Ingat po tayong lahat at mabuhay.
negosyo ngayong araw. Para sa ating unang balita, inanensyo ng pamahalaan ang pagbubukas ng bagong programa para sa mga maliliit na negosyante. Ang programa ay naglalayo magbigay ng suporta at tulong pinansyal sa mga negosyanteng apektado ng pandemya. Ito ay isang magandang oportunidad para sa mga negosyante na makapagpatuloy at mapalago ng kanilang mga negosyo. At ikalawang balita, naglunsad ng bagong online platform ang isang lokal na negosyante. Sa pamamagitan nito, maaari makapag-transaksyon ang mga negosyante sa iba't ibang lugar ng mas madali at mas mabilis. Ito ay magbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa mga negosyante na maabot ang maraming customer at mapalawak ang kanilang merkado. Ito ang inyong balitang pangnegosyo. Muli ako po si Rogeline Isopito, ang inyong lingkod sa Alisto Balita. Oh, malakas ang baby cream ba ang hanap mo? Andito na! Caroline Baby Cream. Whitening with derma-tested and 2 sunscreen filters. Bili na para hindi ka na ready to go! Tuklasin ang kagandahan sa loob. Hindi ba may epekto ang ibang foundation sa iyong mukha? Hindi ka ba hilang? Switch to new Caroline Baby Cream with 2 sunscreen filter and derma-tested. Ang produktong ito ay mainit na ginawa gamit ang natural na mga sangkap upang halagaan at buhayin ang balat. Pwede ito sa babae o lalaki. Ano pang hinihintay mo? Bili na! Jari pavan. Jari pavan. Ating mga manonood, magandang araw. Narito tayo ngayon para sa isang espesyal na balita mula sa UAAP Women's Volleyball. Sa makailang laban sa pagitan ng National University Lady Bulldogs at De La Salle University, the Lady Spikers, nagibabaw ang NU Bulldogs laban sa DLSU Lady Spikers. Sa isang makabagbag damdaming laban, itinampok ang NU Lady Bulldogs sa kanilang tagumpay laban sa DLSU Lady Spikers. Matapos ang 4 na set, nagwagi ang NU Lady Bulldogs at nagtala ng panalo laban sa DLSU Lady Spikers. Ang labang ito ay nagresulta sa pagtutulungan ng NU Lady Bulldogs at University of Santo Tomas para sa unang pwesto at standing matapos ang kanilang tagumpay laban sa DLSU Lady Spikers. Sa kabuuan, ang NU Lady Bulldogs ang nagtagumpay laban sa DLSU Lady Spikers nasa score na 3-1 noong April 14, 2024 sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament.
Naway patuloy nating suportahan ng ating mga kapunan sa kanilang laban sa UAAP Women's Volleyball. Maraming salamat sa inyong pakikinig at manatili sa pagtutok para sa mga sumusunod na laban sa UAAP Season 86 Women's Volleyball. Ito po si Ivy Hanova, nagbabalita sa UAAP Women's Volleyball. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi at welcome to Sports Nightly. Ako ay inyong host, Jacob Fiduli. At ngayon, iulat ko sa iyo ang mga bagong balita ng sports at kung ano ang nakabagong balita sa NBA playoffs. Sa NBA, humarap ang Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets sa isang inabang laban. Sa kabila ng malakas na performance ng Lakers star na si LeBron James, ang Nuggets sa uli ay nawagi sa huling score na 99-102. Their chemistry is like Reggie and Kevin. Gordon pump fake. He proved that he's on top and hits a beautiful three. A rare. Sa mga balitang pansamantalang nagbibigay kasiyahan sa ating bansa, isang malaking okasyon ang naganap noong April 25, 2024 sa Quiapo Church. Ipinagdiriwang ng ating paboritong maaawit na si Angeline Quinto kasama ang kanyang non-showbiz partner na si Non-Rev Dakina ang kanilang kasal. Sobra ang kasiyahan na nadarama ng mga pamilya at mga kaibigan ni na Angeline at Non-Rev. Ang kasal ay puno ng pag-ibig at saya at talaga namang nagninning ng kasintahan sa kanyang kasuotang puti. Ang kanyang kasal ay nagdulot ng malaking tuwa sa kanyang mga tagapaghanga at sumikat na kaibigan sa industriya. At isa namang mainit na balita sa mundo ng pelikula. Nagsimula na ang shooting ng bagong pelikula ni Paolo Abilino at Kylie Versosa sa ilalim ng direksyon ng kilalang direktor na si Direk King. Ang tambalang Paolo Abilino at Kylie Versosa ay magbibigay buhay sa isang nakakaanting na kwento na tiyak na magpapaiyak at magpapakilig sa manunood. Ito ang pinakabagong balita mula sa industriya ng pelikula. Ako si Georgie Marigiritan, nagbabalita para sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na balita. Magandang araw, Pilipinas. Inanunsyo na ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng tag-araw o tag-init. Ito'y matapos mahinto ang pagdanas ng Pilipinas sa malamig na hanging amihan o northeast monsoon na nangangahulugan ng tuloy-tuloy na mainit na panahon sa Pilipinas. Ito ang pahayag ng State Meteorologist Miyerkules ngayong inaasahan ang mainit at magandang panahon sa buong bansa bilang epekto ng easterlies. Martes lang na maitala ang heat index o yung sukat ng temperaturang aktwal na ramdam ng tao na 44 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. Ito ang pinakamainit na heat index sa Pilipinas kahapon. Pumalo ang heat index sa parehong lugar sa 55 degrees Celsius nitong ika-30 ng Abril, ang pinakamainit ngayong 2024. Sinasabing aabot sa temperaturang hanggang 34 degrees Celsius ngayong araw sa Metro Manila, bagay na posibleng sumirit pa sa 34 degrees Celsius sa Huwebes. Patuloy naman daw imomonitor na Pag-asa ang sitwasyon ng panahon sa mga susunod na araw. Yan ang kwentong panahon ngayong araw. Muli ako si John Alin de Osorio. Ingat, kapamilya. Ang matagal na pagkabilad sa arawan ay maaaring magdulot ng pagkahilo, sakit sa ulo, matinding pagpapawis at pagsusuka. Dalasan ang pag-inom ng tubig dahil nakakatulong ito sa pagpapalamig ng katawan. Panatilihin ang sirkulasyon ng hangin sa loob ng bahay. Magsuot ng maluwag, manipis at light-colored na mga damit. Magbaon ng pananggalang sa sikat ng araw.
Sa mga magsiswimming, huwag kalimutang magpahid ng sunblock bilang proteksyon sa UV radiation. Iwasan ang pag-inom ng kape, tsaa, soft drinks at iba pang caffeinated drinks sa tanghali at hapon dahil nagpapadalas ito sa ating pag-ihi. Iwasan ang pag-ehersisyo at mabigat na gawain sa tanghali at hapon. Pero pwede itong gawin sa umaga at gabi kung saan malamig at komportable ang temperatura. Palagi ding i-monitor ang mga kasamang vulnerable sa mainit na panahon, gaya ng mga bata, matatanda, mga nagpapasusong ina, at may mga alta presyon at sakit sa puso at baga. Ito ang mga tips na napapanahon ngayong tag-init. Ako, si John Allen de Losorio. Ingat, kapamilya! Pang malakas ang perfume ba ang hanap niyo, Bebs? Parang di ka na grade 2. Ito na ang Jiris Eve Soft Vanilla. Kung pa soft girl ka, girl, check out na sa Yellow Basket. Gusto mo ba ng pabango na magbibigay buhay sa bawat okasyon? Magpapasigla sa bawat araw? At mag-iwan ng alaala sa mga taong hanggang makasalamuha. Ito na ang Dearest Eve Perfume Collection. Ang tunay na alindog ay hindi na makikitang-kita, kundi naaamoy rin. Yan lamang ang mga nakalap na balita sa araw na ito. Muli ako si John Allen Losorio. Georgie Margaritan, Lahat ilalatag sa inyo'y nararapat. Alisto Balita.